ang hinaing ng taong bayan na sinasabi po ninyo. Are you satisfied with the government's action when it comes to the vaccination program? Marami pong mga kritiko nagsasabi, you have critics saying there's a lack of urgency, there's this whole controversy about the Philippines missing vaccines coming from Pfizer. Ano po ang pananaw niyo po doon? May kapabayaan po ba ang gobyerno? Sayang, dapat this January may vaccine na tayo, yung Pfizer. But masasabi natin na talagang kapalpakan dyan ng ating DOH, si Secretary Duque. I'm sorry to say that, but prangka kasi ako magsalita Prangka ako magsalita na like I said, napapahiya ang ating Pangulo pagkaganon. Sa akin lang sa akin for delikadisa, voluntary resigning na lang siya sa agency dahil maapekto ng ating Pangulo. Kasi alam ko yung Pangulo natin, alam ko yung puso ng Pangulo natin, gustong makatulong sa taong bayan, gustong matulungan yung mga mahirap na tao, especially yung nangangailangan ng vaccine. Pero kung may mga kapalpakan ka, masisira ang Pangulo So kailangan siguro sa akin may suggestion, at hindi lang naman siguro ako, na voluntarily resigned in your position para naman maganda yung pakiramdam ng ating mga kababayan na sana magkaroon. Sayang yung vaccine ngayong January, ang pangako ng Pfizer na makapagpadala sila dito ng ilang libo-libong vaccine para sa ating bansa. Okay. So you are calling on Secretary Duque to resign? Yes, hindi ako galit kay Secretary Duque. He's a good man. I'm not but the thing is yung mga problema na nangyari, siyempre siguro hindi ko alam kung I don't want to judge, but he might intentionally alam niya or hindi niya alam sa mga tao niya kung ano mga ginagawa. Pero sa tingin ko, marami nang nagrereklamo, maraming nanghihinayang. At para sa kapakanan ng ating Pangulo, wag natin sirain yung pangalan ng ating Pangulo, yung adhikain niya. Kasi ang puso ng Pangulo para sa mga mahirap at dapat tayong lahat, ganun din para sa mga mahirap at especially yung mga kabinet ni Presidente, dapat ang puso ganun din. I-imitate mo yung kung anong puso at damdamin ng iyong Pangulo. Well, Senator Manny, you do know that the President has repeatedly defended Secretary Duque. Sa mga nananawagan na siya'y magbitiw, paulit-ulit rin pong dinidepensa at pinaninindigan ni Pangulong Duterte si Secretary Duque. What is your message to the President? Ang mensahe ko siguro is palitan na siya para may magkaroon ng comparison sa ibang may mga kaya din. Hindi ko naman sinabi hindi niya kaya. Pero yung may mga kaya din na mga leader natin na nag-ambisyon din na mamuno diyan sa DOH na yan at pagbigyan para makumpara natin kung ano yung performance ng isang tao. Hindi kasi natin pwedeng masabi na ito magaling na ito siya kung hindi walang ibang maikukumpara natin. Okay. We're gonna take... go ahead, sir. Ang pakiusap ko kay Pangulo na kung pwede, palitan niya si Secretary Duque para maano naman yung maibsan naman yung hinaing ng ating mga kababayan na alam ko yung puso ng ating Pangulo, alam ko ang puso ng ating Pangulo mabait, talagang nandoon para sa taong bayan, para doon sa mga naghihirap at especially itong nangangailangan ng tulong ngayon, yung vaccine. Ito lang problema, yung kapalpakan ni Duque. Siguro naman kailangan natin ng pag-intindi dito, no? Wag nating para bang for delikadisa na lang. Yan ang sabi niya. Okay. Kailangan talaga natin na magkaroon ng vaccine. All right.
Okay, we're going to take a quick break, Senator Manny. When we return, I'll be asking you about Jack Ma. I know that there's a second batch of donations coming in, and I've read that you're experiencing problems with that. And also, if you're still fighting this 2021. So we'll be speaking with you on several other issues.